Hi guys, good morning! So, today guys, may gusto lang akong ibigay na paalala sa inyo. Opo, so, before magbigay ako ng mga tips kung paano natin i-care ang ating mga newborn, pasilip ko lang po muna ang aking whelping room or puppy nursing room dito sa whelping tree. So, ito po yung aking room. Yan guys, ito yun. Dito po ako nagki-care. Ito po yung pangatlong room, puppy room ng aking mga alaga. So, ito pasilip ko lang guys ha. So, itong room na to, naka-reserve na po or talagang nandito po yung isa lang po yung may-ari or isa lang po yung owner or client ko kasi repeat client ko from Angono Rizal. So, talagang nakabook sila. Talagang itong room na to para lang talaga sa mga puppies niya for now. Halimbawa may darating so sa ibang room naman guys. So hindi ko po kasi hinalo-halo yung mga newborn puppies para maiwasan po natin just in case hindi po natin inaasahan meron pong mahina na puppies para hindi po sila magkahawa-hawaan. So halimbawa, isang owner, so isang room po sila talaga guys. So talagang yun ang ano po namin sa aming mga room. So pakita ko lang guys ha, magbibigay lang po ako ng tips sa inyo. So dito po tayo sa alaga kong Pomeranian. So ito guys, ito yung room nila. Yan, dito tayo guys. Muna bago po tayo doon sa kapila. So magbibigay lang po ako ng mga tips sa inyo guys. So, itong mga newborn na to, kinuha po namin last night sa Angono Rizal. So, ito yung last batch ni ma'am. Kasi 3 batch po yung binook ni ma'am. So, ito yung mga, actually guys, ang sabi po ni client is, ano daw to guys, 3, kaso lang po yung isa, hindi na po kinaya, nag-down po talaga. So, ang kwento po ni mom ay, ang sabi po, pinadede daw po sa dam, kaya po, nagkaroon po ng ganito. Pakita ko lang guys ha. Oo, maging, ano din po sa atin, magiging awareness po na din po sa atin na mag-ingat po tayo once na tayo ay magpa-breastfeed sa ating mga newborn puppies. So, pakita ko lang guys, nakakaawa siya. Naka-gloves ako ng plastic gloves para po talagang, ano guys, masilan po kasi ang newborn. Pag walang surgery gloves, pwede naman ng plastic gloves para mas makatipid. So, pakita ko lang guys ha. Ito, kawawa. Ayan guys, yan. Pinadede daw po doon sa clinic, sa vet clinic, pinadede daw po after birth. Kaso lang po, ang nanay is very aggressive. Kinagat po ang kanyang baby. So, nakakaawa. So, ito po yung iwasan natin guys. O, kung alam natin, yan guys, o, putol yung paa niya. Nakakaawa. Kung alam natin na talagang aggressive yung mama dog at first timer, wag na nating padedein. So, meron naman po tayong mga formula milk na pwede po natin i-feed sa ating mga newborn puppies para maiwasan po natin ang ganitong senaryo kasi nakakaawa po talaga sila. Opo, ang cute-cute pa naman. Ayan. So, iwasan lang po natin. Pag aggressive, huwag na po natin paditiin. So, mag-formula milk na po tayo. So, ang gagamitin nating milk ay Royal Canin. Ano ba yun? RC Protect. Sorry guys, kung mali ako sa pronunciation. Pasensya na po. Ganito po ang milk na gagamitin po natin sa ating mga newborn. Ito lang po yung recommended ko na milk. Kasi bakit? Hindi po ako endorser guys ng RC Protect ha. Kundi ito ay recommend ko lang po sa inyo kasi meron siyang colostrum. Yung mga hindi po nakukuha natin sa ating mga mama dog. Pwede yung nakukuha po na colostrum sa mama dog, pwede na pong ibigay ni RC Protect. So, ayan. Meron siyang colostrum. Ayan guys. So, yan.
So, pwede na yan. So, pwede na yan i-alternate natin o i-feed natin sa ating mga newborn puppies. Subukan naman po guys, maganda ang result. Basta, wag lang po premature ang ating mga newborn puppies, may mga problema, talagang mabubuhay po talaga sila. Pero pag mga premature kasi guys, labanan po tayo, di po ba? Kasi hindi pa po fully develop yung mga organ po nila. So, merong nasusurvive, meron po din na hindi po kinaya. So, hindi po makapag-develop yung organ nila sa loob ng katawan nila. Kagaya ang most problem po niyan guys, number 1 is yung digestion ng milk or ng pagkain, well, na finifeed natin sila. Once hindi po magdi-digest at once sa feed natin at nilalabas lang po yun yan, yung kinakain yan, yun talaga madidehydrate po. Kahit anong gawin natin, hindi po sila makaka-survive. Yun talaga yung mostly number 1 problem ng mga premature. Ayan. So, kaya guys, pinakita ko lang to para maging aware po sa atin na mag-ingat po tayo na mag-feed sa ating mga newborn puppies. Kasi nakakaawa po siya. Nakakaawa po talaga sila. Ayun. So, ayan guys, pinasilip ko lang po. Ito, meron din po dito. Ito guys, pansin nyo bakit sila nasa baba? Naka-box lang sila. Kasi, actually, ito yung pangalawang batch ni ma'am. So, medyo malaki na po sila. So, kaya na po nila kahit hindi sila naka-incubator. Ang ini-incubator lang po namin guys, yung mga newborn, yung kakalabas lang po ng mga 1 week. After 1 week, binababa na po namin. Kasi mostly, ang magiging problem kasi is yung, sila. Para ma-monitor din po namin guys kung sino po yung nag-poop ng good, sino po yung hindi nag-poop ng good, para po ma-medicate po namin. So, meron po kaming gamot na binibigay po sa kanila na safe naman doon sa newborn puppies. Lalo-lalo na guys, sa mga newborn, parang bata yan. So, nagbabago yung poop nila. So, doon po kami nagmo-monitor. Once na magbago yung poop nila guys, meron po kaming binibigay para maging normal po yung poop nila. So, anong normal poop ng mga newborn? So, mostly guys, kailangan po talaga mas maganda po talaga buo yung poop nila. Kasi once na nagbasa yan, so hindi maganda. Meron pong hindi magandang nangyayari pag basa yung poop ng ating mga newborn puppies. Lalong-lalo na guys, pag green. So, pag nag-green yung poop guys, iba na. So, pag green yung poop, yung sinasabi ko sa mga unang vlog ko, meron po siyang bacteria. Kaya po green yung poop niya. So, kailangan po natin makontrol yun. So, kasi after green kasi guys, pag hindi na-control yun, blood na yung maging kasunod nun. O kaya iwasan po natin. Pag mga ganong senaryo, bigyan na po natin ng mga medication. So, sabi ng mga vet, wala daw pong gamot sa mga newborn. Yes, totoo po yun guys. Pero kami, since sa tagal na po namin nagkikare, so alam na po namin yung mga dapat namin gawin. At meron na po kami at salamat sa Diyos. Kasi yun talagang pinag-pray ko guys. Number 1 talaga ang ikanamatay o ikana-down ng puppies yung pagtatai talaga. So, ayan. So, pinakita ko lang sa inyo guys ha. Ingat po tayo next time. Or, ingat po talaga tayo kung magkakaroon tayo ng mga newborn sa mga baguhan. Or, bago o may paanak tayo. Ingat po tayong magpa-feed sa ating mga newborn puppies. Lalo na sa breastfeeding. Pag aggressive si mama dog, iwasan po natin. Huwag na natin padidiin. I-formula milk na po natin. So, ayan. So, pasilip ko na po. Ito yung first batch ni ma'am. Si ma'am ay very bait. Super bait talaga. Repeat client ko from Angono, Rizal. Ayan. So, ito guys. Actually, sa room na to guys, naka-aircon sila. Pero sa mga newborn, kagaya nito guys, no need na po sila aircon kasi mas gusto nila yung init kasi hindi pa po nakapag-provide yung katawan nila ng heat. So, kailangan po nila warm. Naka-warm po yung room. So, ayan. Dito naman guys, yung first batch ni ma'am. So, ayan. Actually, naka-incubator diyan sila guys. So, binaba ko na po. Ayan, kasi 1 week na sila. So, nandito na po sila sa baba. Ayan. So, yan sila guys. Yan. Pero, kailangan pa din silang naka-ilaw. So, kailangan pa rin silang naka-ilaw guys. Ayan. So, yan. Thank you for watching. Sana po yung mga tip na binigay ko sa inyo ay nakakatulong po sa inyo. So, ayan guys. Thank you po. God bless po.